Magandang araw, Pilipinas. So ito nga po no ay regarding nga po doon sa mga nag-react na mga picture na isinasabi nga sa EJK o sa extrajudicial killing. At ito nga po ay kinundina na nung kamag-anak ko, yung anak nga po nitong doktor at pati nga po yung namatay sa hazing at yung yung anak ni Aling Sheila na hindi naman po no na matay sa EJK. At ito nga po ay na-verified at lihitimo nga po na ito pong mga ito ay hindi namatay sa EJK. Pakinggan nga po natin ang balita. Mariing kinundena ni Dr. Lux Andutan ang aniyay pambabastos na tinanggap ng yumao niyang ama na si Dr. Winston Andutan na idinadawit bilang isa umanong biktima ng war on drugs. Binigyang diin niya na inaalay ng kanyang ama ang buhay nito sa paglilingkod sa mga pasyente at labis na pinangalagaan ang kanyang reputasyon. Kaya naman malinaw aniyang pambabastos ang paggamit sa yumaong doktor sa ganitong paraan, lalo't walang kinalaman ang pagkamatay nito sa EJK. Binigyang diin ni Dr. Andutan na walang kinalaman ang pagkamatay ni Dr. Winston sa iligal na droga, EJK at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, hindi tamang gamitin ang imahe ng kanyang ama para sa mga personal na agenda. Uminit din online ang isang viral post kung saan makikita ang hawak ng isang babae na kinilalang si Aling Sheila, ang larawan ng isang yumaong individual na inuugnay din sa war on drugs. Pero maraming netizens ang nakapansin at pumalag sa larawan ng yumao online. Napag-alamang namatay ang individual nito lamang 2024 na nasa ilalim na ng Marcos Jr. administration. Taliwas sa pinalalabas ni Aling Sheila na biktima ito ng war on drugs noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagsalita na rin ang isang funeral parlor na nagbigay ng serbisyo sa pamilya ng yumao matapos mag-viral ang kanilang post noong Hulyo 2024. Iginiit ng Hara Funeral Services na tama ang petsang nakasaad sa kanilang post na pumanaw si Ryan Barbacena noong June 2024 at naipost nila ito sa kanilang page noong July 2024. Mariin nilang pinabulaanan ang paratang na edited ang nasabing post. Ayon pa sa Hara Funeral Services, namatay si Ryan Barbacena sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Tiniyak din ng kumpanya na hindi nila buburahin ang kanilang post maliban na lang kung ito ay i-take down o i-report ng mga tinawag nilang anti-Duterte. Samantala, binatikos din ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema ang Kabataan Party List matapos makita ang larawan ng yumaong si Horacio Athio Castillo III sa isang rally na may kaugnayan sa EJK. Si Athio ay isang law student mula sa University of Santo Tomas o UST na namatay noong 2017 dahil sa hazing. Wala itong kinalaman sa war on drugs. Ayon kay Cardema, patunay lang ito ng pagiging mapanlin lang ng grupo at individual na may koneksyon sa CPP, NPA, NDF. Huwag kayong magpapaniwala dyan. Pag naniwala kayo dyan, sobrang bobo nyo na. Kaya yung magsasalita sila dyan na against sila sa violence, against sila sa pagpatay, napakalaking katarantaduhan yan dahil sila mismo ang teroristang NPA, kaalyado ng teroristang NPA. Kaya huwag po kayo magpapaniwala dyan. Matinding pambabatikos din ang inabot ng mga nabanggit na grupo mula sa netizens dahil sa paggamit ng mga litrato ng ilang yumaong individual para lang maisulong ang kanilang propaganda at interes. Habang patuloy na lumalalim ang usapan ukol sa paggamit ng mga imahe ng pumanaw na individual sa mga pampublikong protesta, hindi may kakailang maraming pamilyang nasasaktan at umaapela para sa Nakita natin na-fact-check na po yan at na-verified na talagang lihitimo at hindi nga po fake news na itong tatlo na to na yumao na ay nandun pa nga rin po sa EJK o doon sa extrajudicial killing. At merong isang reporter naman na nagtanong kay PCO Claire Castro regarding dito. So pakinggan naman natin. Kayo po, anong masasabi nyo dito nga po sa sagot ni Claire Castro? Pakinggan po natin. Sure sa mga namatay na sinasabing biktima ng EJK, hindi naman po pala biktima ng EJK kagaya nung kay Aling Sheila na lumabas po sa SOCMED. Ang anak niya ay namatay under this administration kay Pangulong Marcos. Yun pong yung sa isang doktor, yung father niya, sabi po EJK, hindi naman po pala EJK. Ano po ng government dito kung inaano din po natin itong mga fake news na ito? Opo.
pwede po ba din nating aksyonan yung mga ganong ano na sinasama po sila dun sa kaso against former President Duterte, pero in fact, hindi naman po pala totoo yung mga yon. Siguro sa dami-dami po ng fake news na lumalabas ngayon, makakatulong po ang media. Lalo na po ang mainstream media. Tayo na po ang magsabi kung alam niyo po na peke ito. Kayo na po mag-fact check. Kayo din po ay pinaniniwalaan dahil may kredibilidad din po kayo. So kung ano po yung lumalabas na fake news, magtulungan po tayo para sa bayan po ito. Dapat din po nating ipaalam sa taong bayan na lahat ng lumalabas ng mga fake news na ganyan ay dapat na maputol. So hindi lamang po para si EJK, pati po yung mga fake news na lumalabas pabor kay dating Pangulong Duterte, sana po ay bigyan din po ng pansin ng media. At sana po din po, sa tulong din po ng mainstream media at ng social media, maipakita din po natin kung ano po talaga yung kalagayan ng mga biktima, ng pamilya ng mga biktima ng EJK. Hindi lamang po tayo tutuon kay dating Pangulong Duterte dahil po ang mga biktima po ng EJK ay Filipino rin po. Pero ito po yung mga biktima ng EJK na sinasabi ng under the previous administration po. Binanggit po ni Let Narciso kanina kung may masasampulan na ba. Ito po ay identified na talagang kinumpirma ng mga kapitbahay. At least kilala na kung sino po yung tukoy na yung nag-aano ng fake news. Using pa nga po yung kaso ng EJK. Hindi ba tayo gagawa ng aksyon ng gobyerno or ang PCO since kayo po ay very active sa paglaban sa fake news? Siguro po uunahin natin mismo yung mga unang nagsalita ng fake news. So uunahin pa ba natin si former ES Medialdea? Kaya sabi ko po kanina ay pag-aaralan po muna. So ayun, napakinggan nga natin na ito nga po ang pahayag ni PCO Claire Castro regarding doon sa nahuli. Pero ako sa aking pagkakaintindi na mas kailangan i-priority daw yung syempre yung para daw sa dating Pangulo, yung mga biktima nung dating Pangulong Duterte sa EJK. So sa akin, sa mga kababayan ko, mag-ingat din po tayo doon sa mga i-share natin na mga balita dahil actually ang naglalabas lang din yan ay para sa akin sa aking opinion ay sila lang din para mapagbintangan ang mga supporter ni Pangulong Duterte. Kaya mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.